Masaya mag-camping pagkasama ang alaga, lalo na sa dagat na may malawak na baybayin gaya nito. Pero ang pangarap kong camping kasama ang aking alaga ay mananatili na lang yatang pangarap. Pero suspect mo, benign siya o ano? Malignant? Ako, based sa research ko din, usually pag ganun malignant yung Samahan niyo ako sa isang kwento ng paglalakbay patungo sa isang napakapayapang lugar. Lugar na nagmulat sa akin na lalo pang pahalagahan silang mga walang kakayahang sabihin ang kanilang nararamdaman. Bigyan mo ng kulay ang maiksi nilang buhay. Tara, simulan na natin ang kwento. Ang destinasyon natin ngayon ay sa isang beach camp sa Lingayen Gulf sa Pangasinan na may napakalawak na baybayin at katamtamang alon para ma-enjoy mo ang pagligo sa dagat. Napaka-presko at lilim ng beach camp na to. Sarap mag-camping. Pero bago natin to puntahan, balikan muna natin ang isa sa dahilan bakit di tayo nakapag-camping ng matagal. Siya si Armando. 7 kalahating taon ko na siyang kasama. Pangarap ko rin isang araw na makasama siya sa mga lakad ko. Kaso, mukhang mahihirapan na. Wala pa namang resulta ang biopsy, pero nangangamba kami na baka cancer nga ang tumubong tumor sa kanyang bibig. Dahilan para mag-undergo siya ng surgery at tanggalin ang mga ngipin niyang pinagmulan ng matinding impeksyon. So guys, so ang laki niyang ang laki niyang bed dyan. Tapos sa niya. Nagkaroon kasi siya ng problem. Tulad niya, no? May naglalaway pa rin. Pero tinanggal na yung ngipin niya. So far, dito muna siya nagpapagaling. Tapos, di ko sure, baka bukas or sa susunod na araw makalabas na siya. Sinabay na rin yung kapon niya. Pero hopefully okay yung result. Makita natin next month yung result ng test sa kanya. Sana negative sa cancer. May katabi din siya dito, Belgian at mga Shih Tzu. May ibang aso. Ito siya. Gustong gumala. Pando, pasok. Dito, Pando, pasok. Ang hirap ng ganito pero tuloy lang. Kailangan natin kumayod ng todo dahil malaki-laking halaga ang kailangan para sa gamutan. Mamaya, babalikan natin siya para malaman ang kabuuan ng findings. Basta ang mindset ko palagi, laban lang, walang susuko. Sa mga pagkakataong gaya nito, camping lang din talaga ang nagiging takbuhan ko para huminga saglit at mag-isip. Kaya simulan na natin ang biyahe. Medyo pahapon na rin nang dumating tayo sa Pangasinan. Ginutom na rin, kaya sinubukan uli natin kumain ng paborito ko. Kain muna tayo dito, late lunch. Kain tayo ng bawal. Pwede ba yan sa may gout, ate? Sa may gout, pwede? Yung rayuma? Pwede. Gamot yan, no? Kaya muna tayo kasi Lingayen pa. Medyo malapit-lapit na ba Lingayen dito, ate? Oo. May isang oras, wala naman. Wala na. Sarap ng ating pagkain. Pampabata, pampagout. Sarap yan paglalagyan natin ng bawang. Pagagaling lang natin sa gout, guys, pero ito na naman tayo. Kaya na naman ang bawal. Ganyan talaga, masarap ang bawal di ba, te? Dalawa lang, bossing. Dalawa lang, paubos na rin to Baka may manghingi pa sa akin sa Lingayen Baka may gusto kayong i-shout out. Nagkano to Shout kay Jose. Ayan, shout out na sa kanyang ex. Itsa mo na tayo ng pinagbabawal. Sobrang late na nung ating
lunch kasi medyo tinanghali na tayo ng ano eh, ng alis. Kain muna tayo. Tuloy tayo sa biyahe. Alam ko ang isa sa katanungan mo. Mahirap ba ang daan papunta sa kakampingan natin? Ang kasagutan, eto na. Para sulit naman ang panonood mo sa video na to. Ito, may karatula pa. Drugs are addictive. Ito. AI's camping site. This way. Okay. So, ito na yung start ng ating rough road. Hindi ako sure kung mahaba ito. Hindi naman sana. At base sa nakikita ninyo, may mga part na nabuhangin. So, loose sand siya. Galing siguro ito sa dagat. So, dahan-dahan tayo dito guys ha. Dahil loose siya, may tendency na madulas tayo. Punta natin yung mga dinadaanan ng gulong ng motor. Lawak ng kabukuran dito. Ang ganda. Nakakapal na yung sand dito ah. Dito tayo. Dito lang. Ayun. Wala din tayo sa sand. Lapit na kasi tayo sa dagat. Kaya expect natin na yung mga buhangin doon sa dagat nadadala sa paligid. Ito, may karatula pa dito. Ice camping site, turn right. Ang habang rough road naman ito, pero manageable naman, kayang kaya. Ay, liblib na to. Palayo tayo ng palayo sa abiyas na. Ang ganda ng mga kabundukan dito ayun Hindi ko alam kung ano yung mga bundok to pero check natin mamaya. Ang ganda. Ilalagay ko na lang dyan sa baba. Ang dulas. Ito, papasok na tayo sa kagubatan. At ang kapal na sand. Kapal ng buhangin. Dumidulas yung gulong ko. Ito, lupa na. Ano bang ibang karatula? Ito. Kaliwa daw dito. Ice camping site. So dito ka kaliwa. Ito na kaya yun? Ito na yata yun guys. Ice camping site. Ito na oo, ito na nga yata. Wala na akong ibang makitang Ito, tanong tayo dito. Kinain yung gulong ko. Kinain yung gulong ko. Kung kailan nandito na ako, kinain yung gulong ko. Kung kailan nandito na tsaka kinain yung gulong. Salamat po. Hello po, te. Opo, ako po. Saan po ba spot na gusto niya? Dito lang po kasi may nakauna na po banda sa dulo Kasi meron pa lang din space po dito sa banda. Nandito na tayo guys sa campsite. Ice campsite. Ice campsite. Ayan, sila ate. Ay ate. Ate, anong tawag sa campsite nyo? Ice campsite o ice? Ice camping site po. Ice camping site. Pero Okay. yung iba po, ice po ang tawag nila. Hindi naman po ito. Oo. Tapos may mga kubo sila dito. Kasi yung Sabangan Beach. Ganda. Doon tayo pumwesto malapit sa CR para hugasan. Para hindi na tayo maglalakad. May mga kubo sila. Magkano yung mga rent nyo atin ng mga kubo? Depende po sir sa Sa laman? sa tao po. Usually yung mga ganito, magkano yan? 3
3,500 with ano po, free breakfast. Good po per person. Good for 4 person. Pero kung dalawa lang, May mababawasan naman po yun. mababawasan. Pero ang standard is 3,500. Yes po. Ito hindi pa tapos to, te. Tapos na po yan with aircon po yan. With aircon, magkano naman po? 7 to 8,000 po. 7 to 8,000. Good for? Nasa 10 to 15 10 to 15 po yan. Kasi packs. yung higaan po niya is Double deck? double deck. Okay. Ayun. Fine sand siya, guys. Pinong-pino yung mga buhangin niya dito. Oo. Yun nga lang, para siyang sa Aurora na gray. Gray sand. Ang ganda dito sa, mahangin lang ngayon. Ito muna ako, te. Silipin natin yung beach front sa Gulf dito. Grabe pino ng sand, oh. Hindi niyo, oh. Grabe. Kala mo pulbos, eh. Parang sa sa Panday. Ito, guys, yung ito yung Persian Gulf. Charot. Hindi, Lingayen Gulf. Ang lawak, oh. Hindi na kaya ng motor dito, kakainin na ng buhangin. Ang ganda. Ang lawak. Actually, nakapunta naman ako dito sa Lingayen before. Ganito talaga ang buhangin niya. Gray. Ayun, tinatangay ng hangin yung mga sand, oh. Ayun, oh. Kung overlander ka, naka 4x4 ka, pwede naman kayong pumuesto dito sa area na to, sa sand area. Dito sa labas. Kaso, ang magiging problem lang ninyo dito is wala kayong shade, mainit. Unlike pagka dito sa may ice campsite kayo pwesto, shaded yung lugar. Ganda. Mamaya try natin mag ATV. Tignan natin kung saan tayo dadalhin dito. Pero overall, ganda dito. Ayan, nandito na tayo. Napakalakas ng hangin. Di ko alam kung kakayanin ng drone to. Iba yung lakas niya. Parang umaabot ng 70 kph yung lakas niya. Ito, guys, oh. Welcome, Lingayen, Pangasinan. Ayan, oh. Pwede tayo maligo dito kasi may mga naliligo dun. Asahan nyo lang na medyo malakas yung alon. Ganda dito. Ang lawak ng niya, oh. Ang lawak ng shoreline niya. So yan na nga, good news tayo, guys. Hindi na ako magse-set up ng tent natin. Camping pa rin naman to kasi nandito tayo sa nature, eh. So hindi na tayo mag-set up ng tent kasi nakiusap ako kung pwedeng gamitin itong kanilang kubo. Parang natutuwa kasi ako, elevated siya. So dito na lang ako matutulog sa papag. May una naman tayo. Tapos, sa taas natin na yan, kita natin ang mga view. Then, matutulog tayo ng open air. So, hindi natin magiging problema kung magiging mainit ba or what. Kasi, mahangin naman yung lugar, eh. Ang ganda, ang presko dito. Ang relax. Ano siya? Tree house, parang ganun. Kasi ito, may puno dito sa gitna, eh. So, elevated tayo. So, dito tayo magpapahinga hanggang bukas ng umaga. So, nabawasan yung trabaho natin sa pagse-set up. Una na lang ang kailangan natin dito. Tapos dito na tayo matutulog. Ito yung itsura niya pag nandito tayo sa baba. Ayan, oh. Pwede rin tumambay dito sa baba. Kung may halimbawa, may tropa kayo, gusto nyo mag-fellowship, pwede kayong pumuesto dito sa baba. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. And dito na lang natin pinark yung ating motor para abot tanaw natin. And maganda dyan, malapit tayo dito sa kanilang hugasan. Ayan, oh. May poso pa dito, may faucet, may ihawan. Ayan, check natin yung malakas itong tubig. Ayan, malakas ang tubig, oh. Tapos, dito lang din yung CR. Malapit sa ating kubo. So, first time natin gagawin yung ganitong klase ng camping na matutulog tayo sa isang tree house. Ganda. So, wala naman lang tayong isi-set up, eh. Tambay na lang tayo dito. So, ito yung literal na matatawag kong relax.
relax mode. Na pagdating mo dito, wala ka nang gagawin, magsasaing na lang tayo. Tapos yung ulam naman magpapaluto ako dun. So, overall, ang magiging experience natin is more on enjoyment lang. At eto na nga, syempre, di natin palalampasin mag-ATV. Actually, second time ko na to. Una yung nasa Antipolo tayo. Ngayon naman, nasa Buhanginan sa tabi ng dagat. Ang saya, ang sarap magmabilis. Pansamantalang kinakalma nito yung bigat ng iniisip natin. Daming tao ngayon dito. Ito na yata yung Estanza Beach. Ayan, daming tao. Medyo malakas lang yung hangin kaya pagpasensyahan nyo na. Ganda no ganda ng sunset. In-enjoy ko lang talaga. In-enjoy ko lang itong papalubog na araw habang nag-ATV tayo. Kasi bibihira lang naman natin maranasan yung ganitong bagay Bibihira lang itong mangyari sa atin. Kaya samantalahin na natin habang may pagkakataon, habang may mga ATV na ganito na available sa lugar, subukan natin dahil hindi naman natin ito ginagawa araw-araw. Masarap lang pagmasdan yung paglubog ng araw. Oh, sakay ka na dyan Ayaw mo? Mag-hi kayo, hi kayo. So yun guys, yung 30 minutes na ATV natin is 500 pesos only. Maiikot mo na Estanza hanggang dito sa Sabangan Beach. Ang ganda. Anong page ninyo pala kuya kung gusto kang kontakin? Madam is ATV. Ito, Madam is ATV. So, pwede nyo silang kontakin pagka pumunta kayo dito. Or pagka nandito naman kayo sa AI scam site, kay kuya na lang kayo magsabi din. Ano pangalan mo kuya? Justin po, Justin. Si Kuya Justin. Ayan. Isa sa mga nandito sa campsite. Tapos si Sir naman taga is ATV. Ano pangalan mo sir? James po. Si Sir James. Ang ganda experience. Once in a lifetime mag-ATV kayo kasi hindi nyo naman magagawa yan sa city pagka nasa city kayo So yun sir, thank you Nag-enjoy ako. Sir, thank you Enjoy ako. Ilan sa mga lokal dito ang ating nakadaupang palad. Yan sila sir mga locals dito. Sir, kumusta? Ano pangalan nyo? Ako po si nickname ko dito sa pangalan ni Hari. Hari. Hari Langit. Parang Hari Roque, ganun. Ganda dito sa lugar nyo sir Maganda to namin dito kaya nga Napaka-presko pa ayos po. Hindi siya walang pollution. Walang pollution nga Hindi yung maano yung dito. Maganda yung dito. Pero marami talaga napunta dito. Marami. Sa ngayon dahil kakabakasyon ko lang din Pero nakikita mo talaga maraming tao dito lagi. Maganda dahil dinadayo na ng mga mga turista. Tsaka yung itsura ng lugar parang hindi pa masyadong develop. Raw talaga siya po, Yun yung hinahanap ng iba Yun nga lang po, pag na-develop, ang magiging itsura niya, parang parang mga resort na. Shooting na ng artista rito Meron na po? Oo. Sila, Dingdong Dantes. dati sila Coco Martin. Ganon? Oo. Kasi parang ang itsura ng lugar na to, para po yung Panday sa Panday. Sa Panday po, Alam mo yung kahit hindi ka taga dito, ay welcome na welcome ka dahil marunong sila makisama at makibagay sa mga gaya nating dayo lang sa lugar na to. Nakakatuwa lang. Guys, nandito pala yung may-ari. Sila ma'am. Ay po ma'am. Ayan po. Okay lang po. Okay lang po. Natural lang po tayo. Hello po. Opo. Ayan si ma'am guys. Ano pong pangalan niyo po? Irish po. Si Ma'am Irish yung may-ari nitong AI's ba tamang bigas? Ice campsite. Ice camping Pero site. pwede namang AI kasi usually nasanay yung mga Nasana yung mga tao kasi uso na yung AI ngayon. Oo, AI. Tapos si Sir, anong pangalan po? Arnold. Si Sir Arnold tsaka Irish. Irish, oh, Kaya kaya pala AI. Ice campsite. Ayun. Kaya ayun. Opo. Bumili lang ako ng pampaantok mamaya. Parang wow. Tito's drink. May tawag dito. Umorder po ako ng nung Bangus. bangus.
Oo. Opo, para yun na po yung dinner ko, hindi na ako magluluto. Oh, si... Oo. Yung almusal sa... Oh, pero pwede naman. Si Yun, Hana no? May. Yan, si Arnold. Hi sir! Hello po. Ang ganda po dito sa ano yan, tahimik lang. Oo po, tahimik lang. Yung mga kasabayan niyo po, ano yan? Galing na dito noon. Oh. Kababalik lang din Opo. ulit. Niram ko nga po yung tree house kasi sabi ko maganda siya sa video eh. Oo. Para ma-try ko, masubukan lang mag-camping sa open area. Ay, opo. Kasi mahangin eh. Gusto ko yung lamig ng hangin dito. Unlike sa ibang dagat na nakampigan ko, mainit yung buga ng hangin. Kahit na gabi? Yes, kahit gabi malagkit siya. Dito naman, ewan ko, dahil siguro mapuno din yung lugar. Opo. Kaya nakakatulong. Opo. Isa rin po yun. Oo. Para makaano din Ang siguro. ganda nga shaded. Tsaka nag-ATV ako kanina. Ang ganda eh. Kanina po. Oo. ATV ako kanina. Ang sarap nga eh. Yun dyan po yung tabi namin. Ano po yan, Stanza. O nga, Estanza Yan po. po yung nagtitrend sa Facebook na tawag dito camping area na free. Libre Nga lang, po. Ngayon po, binawal na po kasi yung mag-camping dyan kasi may mga Ay. nag-away-away. Ay, meron na po. Meron na agad ah. Ay, wow. Thank you. Papapa-dinner tayo ng maaga guys. Ayan. Ganda po dito sa lugar nyo. Opo. So, mapapaga yung kain natin. Maaga pa naman. Actually, ano pa lang eh. Wala pang 7:30 eh. Pero kain na rin tayo para mamaya maaga-aga tayo makapagpahinga. At pwede pa tayong manood ng mga YouTube. Sarap ng box nila guys. Tostado. Ito yung gusto ko luto. Pagka mga prito, yung toasted talaga siya. Kasi, ewan, sarap eh. Tapos isa sa hilig ko rin palang kainin, yung mga ganito, gulay. Green vegetables. Gulay rin naman talaga yung mga hilig kong pagkain. Pakwan, yellow. Ang tamis. Mas matamis talaga pagka yung pakwan ay dilaw kaysa yung pula. Freshness. Ayan naligo tayo guys So bagong ligo tayo ngayon. Pakita ko sa inyo yung CR nila. Ito. So may bowl, wala lang bidet, pero may tabo at timba. Tapos may lagayan ng sabon. Ang ganda niya kasi gawa siya sa kawayan at nakalagay dito. Imbis na mali. Mali. Ito. Dito pwede kayong mag-shower kung galing kayo sa ligo sa dagat. Pwede. Yan. Shower. CR. Gusto nyo lang maligo. Jumebs. At may lababo pa dito. Kung gusto nyo mag-toothbrush. Ganyan. At ito yung sa babae. Ang nakalagay sa kanila, tama. Tapos ayan. Ito may bidet dito. Ayan para sa mga babae may bidet. Tapos ganun din. At ito trash bin. Okay. So yung ating basura, ito natin ilagay. Ayan. Yung ating shampoo. Ang ganda ng lugar na to. Ayan. Ang ganda ng ano nila, ng style ng CR, ng ano kasi gawa sa kawayan. Ayan. So fresh na tayo. Pwede na tayong mag solo ship. Pagpasensyahan nyo na. Minsan lang naman eh. Huling inom ko sa Mount Akato pa. March 18. Tama. Last month, March 18. Ngayon kasi, isang buwan na rin halos yung huling inom natin. Kasi after nun, ayun nagkaroon na tayo ng gout. Pero, tikman muna natin. Matagal ako hindi nakainom ng Pilsen. Napakasarap. Mas matabang lang siya kaysa sa Red Horse. Pero okay na rin. Wala kasing tinda Red Horse eh. Pero kung papipiliin, doon ako sa Red Horse, mas matapang talaga.
mas gusto ko siya. Makwento ko lang yung one reason nga, tulad niyan. Matagal tayong hindi nakapag-camp. So, plano ko sana kasi dati, tuloy-tuloy ang camping para magkaroon tayo ng pondo ng mga content para in time na hindi tayo makakapag-camp, at least weekly may maibabahagi ako sa inyo, sa mga loyal na nanonood sa atin at sa mga natutuwa sa mga ginagawa natin. Kaso nga lang yung naging problem is buti may pondo tayo kasi nai-upload pa natin yung baler natin, yung Rizal Nueva Ecija, and dun sa Mount Acato. Yun nga yung naging problem. Itong aking kanang kamay, actually ang nangyari talaga, kinagat ako ng pusa. Then after nun, upon check up, nakita rin na ang galing sumabay yung gout. So bukod sa namaga yung kinagat ng pusa, nagkaroon din ng problema sa joints. Pansinin nyo, until now, pagka sasara ko yung fist ko, hindi ko maisara itong gitna until now. Kasi meron pang konti na natitira. So para akong namamakyo. Hindi ko maisara talaga. So anyway, nagpa-vaccine naman tayo ng anti-rabies na and anti-tetano. Then nakainom na tayo ng mga antibiotics natin. So niresetahan din ako ng doktor ng antibiotics, and bukod doon, may gamot ako dito sa gout Hindi ako sure kung alam nyo to. Pakita ko na lang din sa inyo. Nakainom naman na ako. Hindi ko mabasa. Basta ito siya, kulay green na maliit. Ayan, para sa uric acid. Dahil mataas ang ating uric acid din. Ayun. So, sa kasamaang palad, sinubukan natin magmotor pero hindi talaga kakayanin, hindi natin kinaya dahil nakakapiga pero hindi tayo nakaka-press ng preno sa kanan. So, sa madaling salita, baldado ang kamay natin ng mga 2 weeks or mahigit 2 weeks, ganon. Then, nagka-problema pa. Kung napanood nyo yung umpisa ng video, yung ating aso na Belgian Malinois, si Armando ay nagkaroon ng tumor sa kanyang left lower gums, sa may panga. Ito sa gums lang dito. Ayan, nagkaroon siya ng tumor, and ino-observe ko siya for a week, nakapag-antibiotic na. Then hindi pa rin siya gumaling until such time na trinay ko na mag second opinion sa mas may kapasidad na animal clinic. Ayan. And ayun na nga yung nangyari. Medyo nagkaroon tayo ng problema sa gastos nung nakaraan. Pina-surgery natin, pinatanggal natin yung mga ngipin niya sa baba para mabawasan yung infection, pero upon checking nung veterinarian, hindi pa natin malalaman ngayon, masasabi ngayon kung yung tumubong tumor sa kanya is malignant or benign, yung melanoma na tumubo nga sa kanya. And umaasa ako na sana benign lang siya, kasi pag benign lang, ipapa-surgery natin yun para matanggal, para mabuhay ulit siya ng maayos. Ang laki ng pinayat niya. Kasi ano na siya pinanganak siya August 5, 2018. So mag-8 years na siya this coming August. So may edad na rin naman, pero hindi pa siya ganun katanda para sa breed niya. 'Di ba? Nasa ano pa lang siya, pre-senior level. So wala pa siya sa senior talaga. Then sana pinagdarasal ko na maging okay at benign lang 'yon, kasi ang sabi ng vet, kung malignant yung tumubo sa kanya na tumor, hindi na daw gagalawin, dahil pagka ginalaw ito, mas kakalat, mabilis na kakalat yung cancer cells, at baka yun pa yung mas magpadali sa buhay niya. Kaya
ipinagdarasal namin, matagal pa malalaman yung test kasi hindi siya agad-agad ipapadala pa yung sample somewhere para malaman. Aabuti ng more than a month siguro bago malaman kung ano talaga yon, kung benign ba yung tumor na yon or malignant, pero sana benign lang. Ang aso ko na yan napakahalaga sa akin kasi alam mo kung bakit. Nung time na namatay ang misis ko ng August 7, 2018, kasi siya pinanganak siya August 5, 2018. Then mag-isa na lang ako sa bahay. Yung anak ko pinaalaga ko muna sa mother ko. Then ayun na nga, meron akong 3 aso. Then nagdagdag ako ng isa. At yun nga siya. Then sila yung sila yung nag-save sa akin that time dahil umabot ako sa time na talagang daily na akong umiinom. Gabi hanggang umaga, daily, doon nauubos yung kinikita ko sa kaiinom araw-araw. Then binago nila kung bakit nakikita nyo ako na sa mga videos natin, kadalasan nagpapakain ako ng mga hayop, aso man o pusa. Yun yung reason. Dahil yung time na nag-iisa ako, sila yung nag-save sa akin. Anyway, lumalalim ang usapan. Tagay muna natin. Pero hopefully maging okay. Maging okay. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Morning goods. Grabe. Hindi ko alam kung ano oras tayo nakatulog. 4 o'clock na yata. Buti kahit papaano kumalma yung yung hangin. Hindi ko na alam hinayaan ko na lang kagabi na malamig. Ginawin ako. Pero nakatulog naman tayo. Nakatulog naman tayo agad. O baka kasi yung body clock ko talaga is nakakaramdam lang ng antok tuwing 3 o'clock onwards ng madaling araw. Yun kasi naman talaga yung nakasanayan natin na tulog. Morning goods ulit. Napakapayak na itong lugar, tignan mo. Maliit lang naman itong campsite nila dito. Actually, dun kasi yung bahay nung caretaker. Tapos ewan ko kung may isa pa ditong kubo ibang property ata to, hindi sakop ng campsite. Pero anywhere dito, pwede kayong mag-pitch ng tent. Pwedeng dito, malapit sa bahay ng caretaker. Tapos kila Ma'am Jackie. Tapos dito, pwede rin naman. Or anywhere dito, pwede kayong mag-pitch ng tent. Okay din tong area. Malawak-lawak din. Parang ang feeling ko parang nasa province ka lang. Ganun. Marami, malawak din naman. Pwede mag-pitch dito. Siguro, kung di ako nagkakamali, baka kasya dito ang mga around 200 guests. Yung lawak niya. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo itong kabuuan ng lugar para reference ninyo kung gusto niyo mag-camp dito. So far, ilan ang kubo nila? 1, 2, 3. Tatlo yung kubo. Ito yung good for, alam ko, 2 to 3 person dito. Tapos, alam ko, 8 to 10 person yung kubo doon. Kasi ito, tulad nitong kubo na to, cottage lang to Kagaya sa atin, cottage. 3 cottage, parang ganun. So, meron sila, as of now, 3 kubo. Ayan At, expect nyo na may mga resident dogs din dito sa area. Hello po. Nag-aayos na po kayo
Mamaya, mainit na po talaga. Yan. May duyan din dito. Sa mga kids na gusto, pwede dito. Tambay-tambay. Tapos tulad yan, may cottages din dito sa labas. Gusto nyo tumambay dito, at grupo kayo na gusto nyo mag-fellowship, pwede nyo gamitin itong mga cottage nila. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Ganyan pala itsura ng loob. Pwede mo makita, hindi ko kasi nakita kanina. Ang ganda. May mga kortina siya. Akala ko kanina kulambo, kortina pala. Bagay ito pang family nga, no? Kaya ng ano dyan, kahit 5. Kahit 5 po, no? Kaya, no? Ayun, 5 oh. Mm-mm. Sa purpose nga, Maganda. maluwang na yan eh. Oo. Maganda nga. Tapos naka-solar light din ata sa loob. Kuryente. May oh. kuryente sila. Oo. Oo. Sa may electric fan. Sila sir magpipiknik. Hindi mo na kayang gustong mag-electric fan dyan pag gabi eh. Ay, oo. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin eh. Tsaka walang lamok. Oo. Walang lamok kagabi dito. Wala ako na-experience. Yun nga lang, ang ano ko dito, may signal pero minsan nawawala. Pero minsan meron. Smart. Oo. Pero okay naman, nakapag-live ako kagabi sa YouTube. Picnic lang po ba kayo dito? Picnic lang, parang ano lang. Taga saan ho kayo niyan? Tarlac City. Tarlac City pa pala sila, sir. Isipin mo, layo. I know, 6 months na si Noah. Hello, kapit tayo. Hello, susunod, ikaw na magta-travel na ano. Enjoy po kayo, sir. Maya-maya, mainit na. Baka hindi kayo maka-swimming. Alas 4. Nagay ka man kami dito, mga alas 5 din. Alas 5 na rin, no? Para yung travel namin, malamig-lamig. Malamig-lamig na. Ang overnight camping pala dito ay 500 pesos per person. 100 pesos doon ay consumable. Pwede mong gamitin para sa breakfast, gaya nitong fresh crab na uulamin natin ngayon. At syempre, di mawawala ang side trip sa ating mga episode. At ang next destination, gusto ko lang ipakita sa inyo ang kanilang Lingayen Baywalk. Ayan, bago tayo umuwi, binalikan ko muna itong dating tinambayan at pinasyalan namin ng anak ko dito sa may Lingayen Baywalk. Papakita ko sa inyo. Memorable sa akin to. May ugali kasi ako talaga na bumabalik ako sa mga pinupuntahan namin, family. Yan, dito kami tumambay noon ng anak ko. May mga video yan at itong lugar na to, familiar to. Kung naaalala nyo yung nakaraang camping natin sa Baler, di ba marami tayong pinasyalan? Yun ay dahil pumunta kami ng misis ko dati doon at gusto ko lang balikan ulit. Ngayon, itong mga last quarter ng 2023 o first quarter ng 2024, alam ko pinuntahan namin to ng aking anak eh. So, binisita ko lang ulit. Wala lang. At para makita nyo rin yung ganda na itong lugar. Hintayin na lang tayo sa results ng histopathology. Kailan kaya yun, Dok? Pipilitin natin ng 1 buwan. Pero kung hindi, baka 1.5 months. 1.5 month. Kung sakali. Pero suspect mo, benign siya o ano? Malignant? Ako, based sa research ko din, usually pag ganang malignant yung melanoma sa bibig, sa aso. Tapos isa pa, so yung sa x-ray niya, di ba yung sa, ang tawag dito? Sa leeg, di ba may mga pus tayo nakita? Oo. So ngayon, parang assignment niya sa bahay, i-observe niyo siya during stay niya sa bahay habang nag-warm compress tayo, medications, kung lumiliit siya, nagsusubside ng bahagya. Oo. Kasi minsan, pag nawala na yung pus, ma-exteriorize na natin kung ano talaga yung nandun sa mismong leg niya. Pero for sure, meron siyang pus. Ngayon, pag nag-antibiotics tayo, hopefully mawala yung pus. So, ibig sabihin, parang sa x-ray hindi nakita, baka natatakpan ng nana yung, baka may tumor din, gano'n? Yes po. Pwede yan makuha ng antibiotics na sakali. Kung tumor yan, nawala na yung pus, may bukol pa rin. So, dalawa na lang yung suspicion natin. It's either tumor din yun,
or yung sinabi kong tumitigas na laway. Yun yung mga possible natin. Pero time will tell kung anong magiging specific diagnosis natin kasi nag-start pa lang man tayo ng mga medications niya para doon kung sakali. Okay. Makes sense, Pero lumiit siya, lumiit talaga. Yes, limit naman. Tapos mamaya pakita ko sa inyo pag hinihila mong ganun yung balat. Na siya, nag-lose na yung dito yung part. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So sakto naman na po ito. 14 pieces ng sulfanicillin. Sa kasalukuyan, medyo maayos na ang lagay ng aso ko. Pero under monitoring pa at medications dahil sa ginawang surgery sa kanya. Sana nga, mabilis siyang mag-recover at bumalik ang dati niyang katawan. At sana, maging negative sa cancer ang resulta ng biopsy niya. Sa ngayon, pwede na siya lumabas, pero ibabalik uli namin after a week para sa follow-up check-up. Lalaban tayo, walang susuko. Lalo lang pinagtibay nito ang pagmamahal ko sa mga kagaya nila. Kaya kung may mga alaga kayo, ituring nyo silang parang mga anak nyo na.